Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang palabas na ibabahagi ko ngayon ay ang Season 8 ng American Fantasy TV series na Game of Thrones na ipinalabas noong April hanggang May 2019. Tahimik silang nag-aabang sa pagsalakay ng Dead Army. Lumipad si Jon at Daenerys at pinagmasdan ang Winterfell sa malayo. Pagkatapos ng ilang sandali, nakita nila ang pagdating ni Melisandre. Sinabihan nito si Jorah na utusan ang mga Dothraki na itaas ng mga ito ang kanilang mga sandata. Nagtataka man pero sinunod nito ang utos ng babaeng pari. Lumapit si Melisandre at hinawakan ng isang sword ng Khalasar. Nagdasal ito at sa isang iglap, biglang nagliyab ang mga swords ng buong Dothraki. Namangha silang lahat sa nasaksihan. Nagpatuloy sa pagpasok sa castle ang babae. Galit na sinalubong ito ni Davos pero sabi nitong hindi na umano kailangang pugutan ito ng ulo dahil mamamatay na rin umano ito bago sumikat ang araw. Maya-maya lang ay nakita na nila ang walang takot na paglusob ng mga Dothraki sa White Walkers. Napanood ito ni Jon at Daenerys sa kinatatayuan. Nagpalipad na din ng catapult ang mga Unsullied. Ilang saglit lang ay dinig nila ang magkahalong sigaw ng mga Khalasar at mga White Walkers. Nakikita pa nila ang maraming nagliliyab na sandata ngunit unti-unti na itong nawawala. Hanggang kalaunan ay tumahimik na at kasabay na nawala ang nagliliyab ng mga sandata. May iilang bumalik pero sugatan na ang mga ito. Dahil dito sumakay na si Daenerys kay Drogon. Pero pinigilan siya ni Jon, antayin daw muna nila ang Night King. Ngunit hindi kaya ng Reyna na manood lang. Ilang sandali pa ay mga nakakatakot na hiyaw ng Dead Army ang naririnig nilang patungo sa kanila. At dito na nagsagupaan ang dalawang grupo. Lahat lumalaban, humihiyaw at nagsusumikap na makaligtas sa digmaang ito. Dito na rin nagsimulang umatake si Daenerys at Jon. Ngunit sa sobrang dami ng White Walkers, nahihirapan pa rin sila. Nang biglang sumama ang panahon at muntikan pang mahulog ang dalawa sa dragon. Nang makita ni Arya na lumalala na ang sagupaan, sinabihan nito si Sansa na bumaba na sa creep. Kumakapal na ang snow sa paligid na ang ibig sabihin, parating na ang Night King. Walang tigil ang pag-atake at walang tigil ang kanilang pagdepensa. Pagdating ni Sansa sa crypt, bakas sa mukha ng mga kasama ang takot na hindi alam kung mabubuhay pa ba sila mamaya. Dahil umiiwas si Jon at Daenerys sa snowstorm, mababa ang kanilang lipad kaya sumasayad na sila sa mga kahoy. Hanggang magbanggaan na ang dalawa. Natigil ang kanilang pag-atake dahil hindi na nila makita kung sino-sino na ang nasa baba nila. Wala pa ring tigil ang pagdagsa ng Dead Army kaya napilitan na silang umatras. Dumapo si Jon sa Godswood pero hindi pa rin nila nakikita ang dragon ng Night King. Sobrang dami pa rin ang mga White Walkers kaya dahan-dahan na ring umatras ang mga Unsullied. Pinapasindihan na ni Grey Worm ang trench ngunit dahil sa kapal ng storm, hindi makita ni Daenerys ang signal ni Davos. Sinubukan ng mga archers na sindihan ang mga ito pero namamatay ang apoy dahil sa lakas ng hangin. Pilit nilang lapitan at sindihan ito pero nahuhuli sila ng mga bangkay. Dahil dito, nilapitan ito ni Melisandre at nagdasal ulit. Maraming beses, paulit-ulit ang pagsambit ng babae. May halong takot na rin siyang naramdaman dahil palapit na ang Dead Army sa kanila. Hanggang nagliyab na rin ang trench na may matutulis na trap. Nang makita ni Daenerys ang ground dahil sa malaking harang na apoy, nagsimula na naman siyang magsunog sa mga kaaway. At dahil sa laki ng apoy, hindi na umatake ang mga White Walkers. Tumayo na lang ang mga ito sa kabilang bahagi ng trench. At dahil sa malaking apoy, umatras na naman si Hound. Samantala, habang nag-aantay sila sa Night King, naglakbay si Bran para hanapin ang kinaroroonan nito. Ilang saglit lang ay nakita na ito ni Bran na nakasakay sa dragon. Nakita niya itong nagtaas ng kamay para utusan ang army na gumawa ng paraan para makatawid sa castle. At dito nila nakita ang isa-isang pagbagsak ng mga ito sa apoy para magkaroon ng gap. Hanggang sa makatawid na ang mga White Walkers patungo sa wall. Umakyat na din sila sa tuktok ng pader para mag-abang sa mga aakyat na Dead Armies. Grabe walang katapusan ang pakikipaglaban nila. Ngunit sa sobrang dami talaga ng mga ito, tuluyan na silang nakapasok sa castle. Nakasagupa pa ng batang Mormont ang giant pero bago pa ito namatay, tinusok nito ng dragon glass ang mata ng halimaw. Habang patuloy ang pagpasok ng mga halimaw sa castle, natagpuan na din ni Jon at Daenerys ang hari.
Muntikan pang maluso ang reyna nang habulin siya nito. Ngunit natakasan nila ang Night King at bumalik ulit ito sa ilalim ng makapal na storm. Habang kinikilabutan naman ang mga nagtatago sa crypt dahil dinig ng mga ito ang sigaw ng dead armies. Nakipagpatentero naman si Arya sa mga halimaw na nakapasok na sa castle pero dumating si Hound at Barrett para iligtas siya. Pero nasaksak ang huli at hindi na nito kinaya ang mga sugat. Natagpuan nila si Melisandre sa pinasok nilang chamber. Dito niya naalala ang sabi nitong marami siyang tatapusin na mga mata at isa na dito ang Blue Eyes. Dahil dito, mabilis na lumabas si Arya. Samantala, nakarating na din sa Godswood ang mga halimaw kaya nagtulungan ang Ironborn sa pagprotekta kay Bran. Ilang saglit lang ay umatake na ang dragon ng Night King sa castle. Ngunit sinunggaban ito ng dragon ni Jon at dito naglaban ang mga dambuhalang hayop. Nagkasugat-sugat ang dragon ng Night King. Nang gagamit na naman sana ito ng sibat, bigla dumating si Daenerys kaya nahulog sa dragon ang hari ng Dead Army. Kasunod nito ay bumagsak at sumadsad ang sinakyan ni Jon. Maya-maya lang ay nakita ni Khaleesi ang Night King sa baba. Kaya pinabugahan niya ito kay Drogon. Pero laking gulat ng reyna dahil hindi namamatay sa Dragonfire ang Night King. Nang makita niya na dinampot nito ang sibat, mabilis na ding umalis si Daenerys at sa pangalawang pagkakataon, naiwasan nila ito ni Drogon. Nasaksihan ni Jon ang lahat ng ito. At nang patungo na ang Night King sa castle, sinusundan niya ito pero alam rin pala nitong sumusunod siya. Kaya humarap ito sa kanya at dahan-daang tinaas ang mga kamay nito. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kinatatayuan nito pero bago pa man siya makalapit sa hari, buhay na lahat ng mga bangkay sa kanyang palibot. Napangangan na silang lahat ng mabuhay na ulit lahat ng mga kasamahan nilang napatay ng mga kalaban. Triple pa ngayon ang kakalabanin nila. At hindi lang yan, pati ang mga patay na nasa crypt ay kasama ring nabuhay. Hindi na rin sila ligtas sa loob. Patuloy ang pagdepensa ng grupo ni Theon kay Bran. At sa tulong ni Daenerys, napigilan itong dumugin si Jon ng mga halimaw. Kaya mabilis nang pumasok ang warden sa castle. At dahil nakadapo ang reyna, hindi nito namalayan na dinumog na rin ito ng mga White Walkers. Kalaunan ay nahulog na rin siya sa baba. Takot siya nang humarap na sa kanya ang mga bangkay pero biglang dumating si Jorah at iniligtas siya. Nang makapasok si Jon sa castle, tuloy-tuloy din ang pakipaglaban ng mga kasamahan niya. Sa sobrang dami ng kalaban, patong-patong na ang mga bangkay na nagmistulang bundok. Pilit niyang pumunta sa Godswood pero hindi siya makaiwas sa sobrang dami ng humaharang sa kanya. Samantala, naubos na rin ang arrow ni Theon. Pero prinotektahan pa rin nito si Bran sa abot ng kanyang makakaya. Nagkawatak-watak na ang mga nagtatago sa crypt, ngunit kailangang maging matapang ni Sansa at Tyrion para makipagpatayan na rin. Humawak na rin ng sword si Daenerys para makipaglaban. At kalaunan ay tinamaan na rin si Jorah pero pilit pa rin itong tumayo para sa reyna. Hindi pa rin makalusot si Jon patungo sa kinaroroonan ni Bran dahil nagwawala na ang dragon na dumapo sa castle. Lahat sila lumalaban na halos mawala na sila ng pag-asa. At nang mga sandaling iyon, nakarating na sa Godswood ang grupo ng Night King. Naitamba ni Theon ang lahat ng umatake sa kanila pero nang bumalik na si Bran sa sarili, nasa harapan na nila ang hari ng mga halimaw. Napaiyak ang Greyjoy dahil hindi siya nagtagumpay na protektahan si Bran. Pero pinasalamatan din siya nito bago niya hinarap ang Night King. At sa isang iglap, natapos din ang buhay ni Theon. Habang patuloy ang pakikipaglaban ng bawat isa, nilapitan na ng hari si Bran. Dudukutin na sana nito ang patalim pero sinunggaban ito ni Arya sa likod. Ngunit bigla itong lumingon at sinalo siya. Pero hindi nito alam ang kanyang attack strategy. Nilipat niya sa kabilang kamay ang patalim at diretsyong sinaksak ang Night King. At sa isang iglap, sumabog na agad ito na parang crystal. Lahat ng dead armies ay sumabog na. Dahil pagod na si Jon, humarap na ito sa dragon para matapos na ang lahat. Ngunit laking gulat nito nang kusang bumagsak ang dambuhalang halimaw. Parang domino ang nangyari sa buong White Walkers, lahat ng mga ito ay bumagsak na rin. Kasabay ng pagbagsak ng armies ang pagbagsak ni Jorah. Kinandang ito ni Daenerys habang patuloy siya sa pag-iyak. Maya-maya ay dumapo na rin si Drogon sa tabi niya at nakiramay ito sa kanyang paghihinagpis. Lahat sila hindi makakilos at hindi makapaniwala na nanalo sila laban sa mga halimaw.
Lumabas si Hound at Melisandre sa chamber, ngunit nagtuloy-tuloy ang babae sa labas ng castle. Tinanggal na nito ang kanyang mahiwagang kwentas. Dito nasaksihan ni Davos ang pagbabagong anyo ng babae saka ito tuluyang bumagsak sa lupa. Pagkatapos ng digmaan, isang burial ceremony ang sinagawa ng Winterfell para sa mga fallen heroes. Nagtagumpay silang pinaglaban ang kani-kanilang mga buhay pero nakakalungkot din na marami sa kanila ang hindi na nila makakasama. Kinagabihan isang malaking hapunan ang inihanda para sa kanilang pagkapanalo laban sa Dead Army. At isang magandang balita ang sumalubong kay Gendry. Dahil wala na umano ang magkapatid na Baratheon, pinangalanan ito ni Daenerys na Lord ng Storm Ends. Hindi makapaniwala ang binata sa narinig. Kaya sobrang saya nito nang marinig ang mga pagbati sa kanya. Kahit pa man sa malaking tulong ng Dragon Queen sa digmaan, mukhang mabigat pa rin ang loob ni Sansa dito. At nagpatuloy lang ang kasiyahan ng lahat para sa gabing iyon. Maya-maya ay kinausap ni Sansa si Hound. Sabi ng lalaki sa kanya na kung sumama lang sana siya noong umalis ito ng King's Landing, wala sanang Peter at Ramsay mangyayari sa buhay niya. Pero sagot naman niya na mananatili naman siyang Little Bird kung umalis siya ng capital noon. Dahil sa reward ni Gendry, na isa na itong Lord, nagpropose ito kay Arya na maging asawa ito pero tinanggihan ito ng babae. May nangyari din kay Brienne at Jaime. Pumasok si Daenerys sa chamber ni Jon. At dito niya inamin sa Warden ang nararamdaman niya para dito ngunit dahil sa katotohanang magkadugo sila, nanlalamig na si Jon sa kanya. Na sana hindi na lang sinabi sa kanya ang totoo, masaya pa sana siya ngayon. Nakita niya gaano kamahal ng Northerners si Jon kaya kahit hindi pa umano ito interesado sa Iron Throne. Marami pa din umano ang mag-uudyok dito na kunin ang trono sa kanya. Lumuhod ang Warden sa harapan niya, ayaw nitong maging hari. Kaya sabi niya dito na wag na lang umanong ipagkalat ang katotohanan ito. Kausapin umano nito si Bran at Sam na wag nang ipaalam sa iba ang totoo. Sana raw maibabalik pa kung anong meron sila bago nangyari ang lahat ng ito. Ngunit sabi ni Jon na kailangan umanong malaman ni Sansa at Arya. Napailing si Daenerys dahil alam niyang ayaw sa kanya ni Sansa. Pag nalaman na umano nito ang totoo, sigurado umanong palalayasin na siya ng kapatid ni Jon. Ang katotohanan ito umano ang sisira sa kanilang dalawa, na kahit ano pa ang sabihin ng Warden, masisira pa rin ang pinagsamahan nila. Nagmamakaawa ang Reyna kay Jon pero buo na ang loob nito na sabihin sa mga kapatid. Nang sumunod na araw, nagpulong na agad sila para sa pag-atake nila sa King's Landing. Habang kumukunti ang kasundaluhan nila, dama-dami naman ang army ni Cersei. Dahil mainit na ang dugo ni Daenerys, pinaalala ni Tyrion na tatanggalin nila ang Queen Lannister na hindi matutunaw ang capital. Kailangan umano nilang ipaalam sa Westeros na si Cersei ang problema sa King's Landing. At pag nalaman ng mamamayan na ang Reyna lang ang kalaban nila, sigurado umanong babaliktad na ang mga lords laban sa Lannister. Ngunit sabi ni Sansa na kailangan umanong magpagaling at magpahinga man lang ang kanilang mga tauhan bago sumabak sa bagong digmaan. Pero hindi ito nagustuhan ni Daenerys. Pumunta umano siya ng norte para makipaglaban, malaki ang naging damage sa kanyang kasundaluhan at ngayon na kailangan na nilang gumanti sa binigay niyang tulong, ganito pa ang maririnig niya. Pero hindi kinampihan ni Jon ang kapatid. Nanumpa umano ang North sa Reyna kaya susunod sila sa anumang utos ni Khaleesi. Halatang hindi nasiyahan si Sansa sa desisyon ni Jon. Kaya pagkatapos ng kanilang meeting, nag-usap ang magkakapatid. Malakas ang pagtanggi nila kay Daenerys. Wala umano silang tiwala sa Reyna dahil isa itong dayuhan sa Westeros. Hindi na alam ni Jon paano pa kumbinsihin ang mga kapatid. Hanggang umabot ang usapan nila sa kanyang pagiging Stark. Kalaunan ay sinabi rin ni Bran at Jon ang totoong pagkatao ng huli. Kinagabihan, biglang pumasok si Bran sa chamber kung saan naroon si Jaime at Tyrion. May bitbit itong crossbow. Inutusan umano ito ni Cersei na patayin si Jaime kapalit ang castle ng Riverrun. Kaya sabi ng lalaki na taasan umano ng dalawa ang offer ni Cersei dahil kung hindi, isang Lannister lang umano ang dapat matira sa kanila. Dahil dito, sinabi ni Tyrion na High Garden umano ang itatapat nila sa offer ni Cersei. Ayaw sana ni Jaime pero wala na itong nagawa ng ipangako na ito ng kapatid kay Bronn. At dito na ito umalis. Nang sumunod na araw, paalis na ng Winterfell si Hound.
Ngunit laking gulat nito nang makitang paalis din pala si Arya. At pareho pa sila nang pupuntahan, ang King's Landing. Na pareho din silang wala ng balak na bumalik. Natawa lang si Hound nang walang matinong sagot ang babae nang magtanong siya kung papatayin ba niya ito kung sakaling naghihingalo na ito. Maya-maya lang ay umalis na din si Daenerys sa Winterfell kasama ang dalawa niyang dragon. At bago umalis, kinausap muna ni Tyrion si Sansa. Dito niya sinubukang kumbensihin ang babae na maging isang mabuting reyna si Daenerys. Na manatili silang allies kahit halatang ayaw nito sa Dragon Queen. Dito sinabi ni Sansa na ayaw niyang manatili si Jon sa King's Landing dahil nadala na sila sa mga nangyayari sa Starks pag nasa capital. Ngunit liban pa man dito ramdam ng Hand of the Queen na may bumabagabad sa babae. Bago siya umalis sinabihan niya ito na maganda ang layunin ng reyna sa Westeros. Pero tinawag siya ni Sansa at sinabihang, paano kung meron daw mas mabuti pa kesa sa Dragon Queen. Nagpaalam na din si Jon sa mga kasama sa Winterfell. Babalik na umano ang wildling sa Castle Black kaya sabi niya kay Tormund na isama na rin si Ghost sa paglalakbay dahil hindi ito pwede sa King's Landing. Nang magpaalam siya kay Sam at Gilly, nalaman niyang buntis na pala ang babae. Masaya siya para sa dalawa. Habang nasa barko na sila patungong King's Landing, dito pinag-usapan ni Tyrion at Varys ang totoong pagkatao ni Jon. Kahit nangako si Sansa na walang ibang makakaalam, sinabihan din pala nito si Tyrion. At ngayon sinabihan din ni Tyrion si Varys. Siguro ginawa ito ni Sansa para sila-sila na ang gumawa ng paraan para mawala kay Daenerys ang Iron Throne at mapunta ito kay Jon. Mahal umano ng mamamayan ang Warden, na nerespeto ito ng lahat. Kahit pa daw ayaw nitong maging hari, pero ito pa rin ang tagapagmana ng trono. Masayang lumilipad si Daenerys. Habang malapit na sila sa Dragonstone, biglang tinamaan ng sibat si Rhaegal, ang isa niyang dragon. Dalawa pang magkasunod ang tumama dito kaya tuluyan na itong bumagsak sa dagat. Wala silang kamalay-malay na tinambangan pala sila ni Euron sa kanilang pagbabalik. Nang si Drogon naman ang target ng mga ito, mabilis silang nakaiwas. Galit na galit si Daenerys kay Euron pero wala na itong magawa kundi lisanin ang lugar. Sunod na pinuntirya ng lalaki ang fleet ng Dragon Queen. Sunod-sunod nilang pinatamaan ng malalaking sibat ang mga barko kaya walang nagawa ang mga ito kundi tumalon na sa tubig. Paglipas ng ilang sandali, napadpad na sila sa dalampasigan ng Dragonstone. At hindi na makita ni Grey Worm sa dalampasigan si Missandei dahil nahuli na ito ni Euron. Samantala sa King's Landing, patuloy ang pagpasok ng mga civilian sa castle dahil sa pinakalat na balita ng reyna na tutunawin umano ni Daenerys ang buong lungsod. Ngunit ang hindi alam ng mga ito, isa lang itong strategy ni Cersei para gawing shield ang mga tao. Na kung sakaling lulusab ang Dragon Queen, maraming sibilyan ang madadamay. At masaya din ang reyna ng malamang napatay ni Euron ang isa pang dragon ni Daenerys. At para sa ikatuwa ni Euron, sinabi nitong buntis na umano ito sa kanilang anak. Na kung matapos na ang digmaan, patuloy umano silang maghari sa kalupaan at karagatan. Kasunod nito, kinausap agad ng Dragon Queen ang kanyang advisors. Nakahanda na ang Unsullied at Dothraki ang umatake sa capital ngunit hindi sang-ayon si Varys at Tyrion dito. Marami umanong inosente ang madadamay. Ang mga taong nais niyang protektahan sa mga abusadong mayaman at may kapangyarihan. Pero desidido na si Daenerys sa pagsalakay dahil sa pagkamatay ng isa niyang anak na dragon at hawak nila si Missandei. Kaya dito na rin nagsalita si Tyrion. Nakausapin muna si Cersei para sa pag-surrender nito. Ngunit sabi ng reyna na kahit pa magkaroon ng negosasyon sa Lannister, hindi pa rin ito makakapigil sa pagdanak ng dugo sa King's Landing. Pero mabuti rin umano ito para malaman ng mga tao na sinubukan nilang makipag-usap para wala ng inosenteng madamay. Ngunit kung ayaw sumuko ni Cersei, ito na rin ang masisisi ng mga tao. Nagpatuloy ang pag-uusap ni Tyrion at Varys tungkol sa totoong katauhan ni Jon. Nagbago na ang pagtingin ni Varys sa reyna, na mas pinapaboran na nito ang claim ng Warden sa trono. Ngunit kampante na si Tyrion kay Daenerys, na magiging mabuting reyna din ito ng Westeros. What if daw ituloy na lang ng dalawa ang kanilang relasyon total hindi na umano ito bago sa mga Targaryen. Noon pa man umano may incest nang nangyayari sa angkang ito. Pero hindi sang-ayon si Varys dito.
Hindi raw uso sa North ang ganitong relasyon at masyadong umanong dominant si Daenerys kaya ma-overpower din nito si Jon. Dito pinagsabihan ng Hand ang kaharap na kamatayan ang kapalit ng binabalak nito, ngunit sagot ng lalaki na nasa trono umano ang kanyang loyalty at sa sambayanan ng Westeros. Hindi makapaniwala si Tyrion sa narinig nito. Balik sa Winterfell, nakarating na rin sa kanila ang balita tungkol sa pag-ambush ng Greyjoy sa Dragon Queen. Sabi ni Sansa na gusto sana nitong makita ang pag-execute kay Cersei pero dahil sa nangyari, mukhang magugunaw na ang King's Landing. Kaya kinagabihan, nagdesisyon si Jaime na bumalik ng capital. Ngunit napansin pala siya ni Brienne. Sinubukan siyang kumbinsihin nito na wag nang umalis dahil tutunawin ng Dragon Queen ang lungsod. Na hindi umano niya kailangang mamatay dahil hindi naman siya katulad ng kapatid niya. Nagmamakaawa ito sa kanya, pero dito niya sinabi kay Brienne lahat ng kasalanan niya para lang kay Cersei. Tinulak niya si Bran sa tower kaya naging lumpo ito habang buhay. Pinatay niya ang kanyang sariling pinsan para kay Cersei. Kung hindi umano nadala sa mabuting usapan ang pagbawi nila sa Riverrun, papatayin din umano niya lahat ng tao dito dahil utos ni Cersei. Dahil puno ng galit ang kapatid niya, malamang ganon din umano siya. Walang nagawa si Brienne kundi mapaiyak na lamang sa pag-alis ng Kingslayer. Samantala sa King's Landing, nakatayo na sa harapan ng gate ng castle si Daenerys at ang Unsullied. Dahil sa plano nilang kausapin ang Lannister sa pag-surrender at pagbawi kay Missandei. Maya-maya lang ay nagharap na si Tyrion at Qyburn bilang mga hand ng bawat reyna. Pareho silang nagdemand ng surrender. Dito nakiusap ang imp na tulungan ito ng kaharap na wag umabot sa puntong maririnig nila ang sigaw ng mga inosenteng bata sa lungsod. Nagmamatigas si Qyburn at alam ni Tyrion na mataas din ang ambisyon nito, na hindi nito alam kung ano ang kapalit ng mga pinagsasabi ng Hand ni Cersei. Kaya hindi na niya ito pinakinggan at diretsyong lumapit sa kapatid. Lahat sila nag-aabang sa kahihinatnan ng imp dahil naghanda ang mga archers para dito. Ngunit hindi rin siya pinapatay ng reyna. Kaya ginamit ni Tyrion ang mga anak ni Cersei. Na hindi umano ito monster pagdating sa mga bata. Na kahit para sa anak niya, hindi umano nito kailangang mamatay. Na bumaba na ito sa trono dahil tapos na ang pagiging reyna nito. Napaisip ito at napatingin kay Daenerys. Saka ito lumapit kay Missandei at sinabihan ang babae na magsalita na kung may gusto pa itong sabihin. Kinakabahan silang lahat sa mangyayari. Napatingin ito kay Grey Worm at Khaleesi. At buong tapang nitong binanggit ang Dracarys. Ilang saglit lang ay pinapugutan na ito ni Cersei. Habang sukdulan ang nararamdamang galit ng Dragon Queen at Grey Worm, ngiting tagumpay naman ang bakas sa mukha ng Lannister. Mangiyak-ngiyak na napalingon si Tyrion sa reyna niya dahil alam na nila ang mangyayari. Napatingala siya kay Cersei na gusto niyang sabihin dito na hindi nito alam ang ginagawa nito. Sana nagustuhan niyo ang Season 8 Part 2 ng Game of Thrones. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.